Anyway, mga ka-GP natin, third topic tayo. Eto matindi. Mga kababayan, Sara Puset, ipagugurgur daw ni PBBM. Upo. Ano itong pinagsasabi ni Sara Duterte, mga kababayan, mga ka-GPnatics? Nababaliw na ba itong si Sara? Ano nangyayari? Bakit ganun? Bakit niya nasabi na ipagugurgur daw siya ni PBBM? O, ito, pakinggan ninyo. Ma'am, the impeachment, the hearing on AJK, sa confidential fund mo, and a lot more. Sa tingin mo, meron ka pang aasahan na pwedeng gawin nila sa inyo, ma'am? You know, really yung parang they will exhaust everything. Okay, ma'am, the impeachment, the hearing on AJK, sa confidential fund mo, and a lot more. Sa tingin mo, meron ka pang aasahan na pwedeng gawin nila sa inyo, ma'am? You know, really yung parang they will exhaust everything really to put the Dutertes down. Are you expecting more, ma'am? After the impeachment, arrest of PRRD, this complaint, do you think are there more? Are you expecting more, GP? Yes, oo. Kasi, you know, desperate people, they can think of the worst things to do. Desperate people daw. So, oo, naisip ko yan na hindi talaga titigil hanggang hindi ako makulong or mamatay. Yun na lang naman talaga ang dalawang hindi pa nila nagagawa sa ngayon. Yun na nga. Despite yung Narinig nyo yun, mga kababayan. Ang pamamaraan daw ng mga desperadong tao ay yung huling pamamaraan, yung pagpatay. Diba? At pagpapakulong, mga ka-GPnatics. Desperado daw ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang administrasyon ni BBM ay desperado para siya ay habulin. At gusto lang naman daw talaga ng administrasyon na to na mamatay si Inday Sara Duterte. Teka lang, mga kababayan. I mean, gusto daw na ipapatay siya at mamatay. 'Di ba? Ganun yung gusto niyang sabihin eh. Teka lang, sino ba ang katanungan kasi, sino ba yung may kakayahan? 'Di ba? Sino ang may kakayahan na magpapatay ng tao? 'Di ba? 'Yun ang katanungan eh. Well, siguro alam niyo na yung kasagutan. We already established na itong si Sara Duterte, mga kababayan, siya talaga ay nakipag-usap na. May nakausap na isang assassin. Sabi nga niya, hindi assassin 'yon. Wala akong sinabing assassin, wala akong sinabing mamamatay tao, wala akong sinabing binayaran ko. Okay, mga kababayan, mga ka-GPnatics, granting. 'Di ba? Pero imposible naman na hindi mamamatay tao yung kinausap mo. At pumayag siya na patayin si PBBM, si FL Lisa, at si Speaker Martin. Ang sagot ni Sara, mga kababayan, yan ay revenge from the grave. Na kapag siya daw ay mamatay, saka lang daw gagantihan. Well, yan ay isang ano lang yan, leeway lang yan. Yan ay isang palusot lamang. Pero ang katotohanan, sabi nga ng isang abogada na si Attorney Lorna Kapunan, nakakapagtaka and so much scary that you already talk with assassin. 'Di ba? Na siya ay nabilinan mo na kapag namatay ka ay papatayin niya rin si BBM, papatayin niya si Epelisa at papatayin niya si Speaker Martin Romualdez. The mere fact, mga kababayan, na kayo ay may kakilala na isang assassin, nakakatakot, tama? Biruin mo, second highest leader of the land, elective officer. Elective siya, di ba? At the same time, appointed din kasi as DepEd Secretary noon. Pero, nakakatakot na yung tao na hinahangaan ng mga DDS ay may kakilala na mamamatay tao. Kahit pa sabihin mo, hindi mo sinabi mamamatay tao, assassin o bayaran, kahit ano pa man, papatay yung tao, hindi naman tanga yung mga kagaya namin na hindi namin maintindihan at maunawaan yung sinasabi mo. So, sino ang may kakayahan na magpapatay? Is it the president or you? Kasi, I've never, ever
heard anything, any bad words coming from the president, mga kababayan, na sinabi niya against your family, you and your family. Wala po akong narinig. 'Di ba? Mayroon sinabi niya, meron ba siyang sinabi na F you? May sinabi ba siya na PI kayo? Wala tayong narinig. Mga kababayan, siya po ay nananahimik. Kayo lang ang sadyang magulo. At kung sinasabi mo na hinihiling ng presidente, well, kaya naman niya kung tutusin. He has the power, pero ginawa ba niya? Di ba? Kung talagang masamang tao yun, mga kababayan, at gusto kayong ipapatay, kayang-kaya niya. Kaya niya. Pero mas capable kayo, mas nakakatakot kayo, sapagkat sa media, sinasabi nyo lantaran, wala kayong takot. Sinasabi nyo, mga kababayan, hindi pa kayo ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno, but you can actually do it. You did it. Diba? Even your brother, siya nakaupo bilang isang kongresista. Pero walang takot. Mga kababayan, yung mga pulis, kinaladkad pa. 2 pulis po natin ang na-dismiss na dahil doon po sa pagsama-sama kay Pulong Duterte doon. Diba? Doon sa bar. Richard Paclibon. Lakay, good afternoon, watching from Moncada, Tarlac. Oy, shoutout sa inyo dyan ha, sa Tarlac. Yun parte siguro ito ng Moncada, Tarlac is part ng mga Ilocano. Dalawa kasi yan eh. Part ng Ilocano, part ng Kapampangan. Tama? Sabi ni Mami Pierre, basta Ilocano, nasimbing, tipa nagpanunot, nakabsat go Philippines. Tama? Diba? Hindi yan pag-iisip, mga kababayan. Huwag niyong itulad ang presidente namin sa kagaya ninyong mga halang angkan luwa. Huwag niyong itulad ang presidente namin sa mga ugali ninyo na hindi masikmura. Hindi na nga namin malaman kung sino pinakamatino sa inyong magkakapatid. Diba, Tita Josephine Makatula? Nakakahiya daw si Harry Roque, gagawa lang ng alaala kay FPRRD, yun pang Duterte Spark, laging malala ang masaklap na pagkakakulong kay FPRRD. Sabi ni Elber Nova, nawiwindang na yung utak niya sa kaiisip kung paano niya ibagsak ang gobyerno para maabswelto yung mga kasalanan nila ng pamilya niya sa bayan, kaya ganyan lang yung kasaltikan ng utak niyan si Sara Butete. Tama, Rayan, mga utak kriminal, 'di ba? Sabi ko nga, mga ka-GP Natics kung tama yung assessment ni Sara Duterte, sana pagkaupo pa lang ni PBBM, ginantihan niya na yung mga Pilipino na nagpalaya sa kanila dyan sa Malacanang nung siya po ay maliit pa, nung panahon pa ng tatay niya. Pero, ang isang pagpapatunay, wala tayong narinig. Hindi siya gumante kahit kaninong Pilipino, bagkos ang sinabi niya, I am the president of the 15 million Filipino people. Hindi niya sinabi, I am the president of the Marcos loyalists. Wala siyang sinabing ganon. Diba? Sa kanya nga walang kulay eh. And again, another thing, mga kababayan, sa mga nagsasabi nyo, sinasabi nyo na ang mga Marcos ay mamamatay tao, I doubt. Mga kababayan, bakit kamo? Isang kalabit lang, isang utos lang, isang senyas lang ni General Fabian Ber. Mga kababayan, pwedeng sumabog lahat ng mga katawan, pati mga jutak. Diba? Ng mga Pilipino na kababayan natin na nagmamarcha, nagrarally sa harap ng Malacanang. Oh, pero ginawa ba 'yon? Sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., wag mong gagawin 'yan. Mahal ko ang mga Pilipino. Tayo na lang ang umalis, 'di ba? So, doon pa lang makikita mo na ano ang kaibahan ng Duterte sa Marcos. Ang Marcos, willing umalis sa pwesto. Ang Duterte, willing bumalik sa pwesto.
Tama? So, sino ngayon ang utak kriminal, mga kababayan? Kasi, kung talagang masamang tao, mga Marcos, nasa kanila lahat ang pagpapasya nung panahon ng martial law eh. Nasa kanila lahat ang pagpapasya nung panahon bago sila ma-exile. Oh, pero si Digong, naalis man sa pwesto, ang mga Duterte, ang gusto nila, mga kababayan, ibinalita na rin natin yan. Si Sara din mismo ang nagsabi. Sugar order number 1 pa lang, meron na daw silang article of impeachment to us President Bongbong Marcos Jr. Ganon kalala. Sabi ni Reynaldo de Guzman, may tama ka, ikaw ang magaling, di ba dapat advisor ka? Sino yun? Si Sara ba yun? Sorry, Reynaldo de Guzman, di ko maano kung sino yung pinupunto mo eh. Diba? Power hungry ang Duterdes. Oh, sabi ni Nadette Aborque, kala ni Sara ganun lang kababa ang isip ni PBBM. Ipapapatay siya. Mga kababayan, isipin po natin. Ang Pangulo natin, wag na lang natin sabihin na they are not capable to do so. Diba? Yung mga pagpatay. Hindi nila yan porte. Okay, sasabihin na lang natin ganito. Kunwari porte nila. Kunwari lang, okay? Kunwari lang, just for the sake of argument. Kunwari porte nila. Kaya nilang kitlin ang buhay ni Sara Duterte at ang mga Duterte. Mga kababayan, ang Pangulo ba ay walang utak para gawin yon? Bakit kanyo? Wala namang silbi to eh. Wala namang bilang. Diba? So, ang gagawin ko, kung ako ang presidente, mga kababayan, sabi nga niya, ang pinakamatinding gagawin mo sa kalaban, pag nakuha mo yung galit nila, pag nakuha mo yung inis nila, at yung tipong hindi na sila kayang makatulog, at hindi na sila kayang makapag-isip ng tama, sigurado, panalo ka. Diba? Ah. Yun ang katotohanan. Hindi kanila pag-aaksayahan ng panahon, hindi kanila pag-aaksayahan ng oras. They will not going, mga kababayan, na ilagay, nalagyan ng mga dugo ang kanilang mga kamay para lang sa pangalan ng mga Duterte. Wala naman kayong bilang. 'Di ba? Ang argumento mo nga, sisirain ko kayong lahat. Wala akong pakialam kahit mali o tama ang pinagsasabi ko. Basta sisirain ko kayo. Ay, ako po. Kala ko ako. Sorry. Pro-China Layas. Kala ko ako sinasabihan mo. Si Reynaldo de Guzman pala. Mahal din ng Duterte ang mga Pilipino. Joke lang pala. Sir Nelson Tolen, shoutout sa'yo ah. Oy guys, baka naman 2K tayo dito. Wala pong nagla-like. Salamat Ma'am Marlene Ratuita ha. Ito si Ma'am Marlene Ratuita. Lagi talaga to. Thank you sa star ma'am ha. Maraming salamat. At kay Shamia Agapito, 115 millions, hindi 15 millions GP. Ay, kulang ba ako? Sorry naman, Mama Shamia Agapito. Sorry. Ang bilis ko kasi magsalita. Opo, tama po kayo. 115 Filipino people. 'Di ba? Oh. Sabi ni, ay salamat sa bagong member natin mga ka-GP Natics kay Nadette Abuquerque. Thank you so much po sa pag-member of this channel. Sana po mag-enjoy po kayo. Pasensya na kayo minsan na kasi yung sinasabi nila pangit daw ako. Okay lang po yun. Junior R Vlog, JBR Vlog pala. GP3 walang bilang, 100%. Matatapos na 6 years wala tayong BP nagtatrabaho. Ang nagtatrabaho pa rin pa din si PBB. Correct. Diba? Oh. Sabi naman ni Cecil Taiting Gustilo, akala ng mga dutae na lahat ng Pilipino, teka lang, ba't parang nawawala dito? Akala ng mga dutae na lahat ng mga Pilipino luluhod sa kanila. Naku po, Seth, kasalanan mo at tatay mo.
dahil bastos, kawatan, totoong addict, drug lord, killer, kaya yan napapala nyo, parusa ng Diyos, utak, bulok. Sabi ni Vishnu, dapat lahat ng mga kandidato may neuro exam. Dami kasi mga DDS candidates may sira sa tuktok. Rice Bermoy, Kunyang in Hong Kong vlog, shoutout po sa inyo dyan sa Hong Kong. Sana po hindi kayo katulad mga kababayan ng isang kababayan natin na handa daw ibigay ang kanyang katawan para kay Digong. Sabi ni Nanette Pakak, did she pass her board exam? Kasi kung pumasa yan, she knows about the law. No, indeed, mga kababayan, she passed the board exam. However, according to the rumors, mga ka-chipinatics, eto daw si Sara Duterte ay nakapasa lang dahil of the brotherhood. Salamat na Det Albuquerque ha. Thank you so much po. Parang si Congressman Jude Asidre. Oo, kasi ano din yun eh. Naalala ko tuloy yung kamali ako sa pangalan niya, sa apelyido niya. Albuquerque. Di ba? Pero meron akong doon binanggit dati. Kaya nga hindi ko na in-upload yun. Nahiya ako kay Kong Asidre. Nagpa-unlock sa akin sa interview tapos mali-mali yung sinasabi kong apelyido. Dapat magbitiw na si Puset, sayang ang sinusweldo sa kanya. Hindi niya gagawin yun, guys. Dahil wala na silang kaban. Di ba? Teresita Pablo Condo, shoutout po. Pinoy Mix Movies. Sige, shoutout sa'yo kahit ikaw ay